Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang parte ng mundo niyo pinapanood ng vlog na ito? Welcome back to our channel, The House of Jack. Oh, dapat lang. Guys, for today's video, we're skipping Gyeongju for now. Na-realize namin na we had to rest, no? So kaya pala, on some other days, we're planning to buy the tour in Klook. Pero sabi ko, pag DIY na lang tayo kasi kayang-kaya naman i-DIY. Pero, yun pala yun. Kasi ayaw pala kaming pupuntahin kasi parang sabi ng katawan namin, kailangan namin magpahinga muna dahil mga tentahin na tayo at medyo matagal na tayong araw-araw talaga araw-araw tayo lumalabas, araw-araw nagvo-vlog. So, for now, let's skip that. Rather, let's focus on the things that we can see here in Busan City. So, it's already 12:47 p.m. and it's currently 4 degrees Celsius ngayon, ang lamig. So tumaas na yung temperature pero malamig pa din, naka-jacket pa rin kami, oh. Ayan. So, alright, for this afternoon, we're going to yung Dusan Park or ito yung Busan Tower. So, walking distance lang to. And then we're going to Busan Modern and Contemporary History of Museum. Tapos, we're gonna go to Boso Book Street. And then after that, we're gonna have our merienda siguro in Somunan Dwaiji Gukjap Market. So, itong una ko binanggit na to, yung mga to, dito lang yan sa area, sa may BIFF, walking distance lang from our hotel. And then after that, you're gonna wrap up the afternoon and the night at Hwangyeongsan Beacon Observatory. So, ito medyo malayo-layo. You have to take a train, tapos magta-taxi tayo kasi pataas siya. And then gonna see the aerial view of Busan. All right? So, for now, let's go to the Busan Tower. So guys, ito yung back entry ng hotel namin, no, ng K Guest House. Tapos dito kami lumabas, nalakad lang kami dito. And then unang kanto, diyan na yung entrance going to the Busan Tower. So hindi pa rin namin napupuntahan yun at hindi pa rin namin nasisilip kahit napakalapit lang. So let's make a time to visit that. Ay, hindi ko pa nag-hi. Hello! Ayan, kasi ito na guys, oh. Ayan na yung ayan na entrance going to the Yongsan or the Busan Tower. Buti may escalator kasi pataas yan guys dahil nasa hill yung Busan Tower. So lahat ng mga tower dito sa Korea, kahit sa Seoul, yan, mga nasa hill sila para siguro syempre mataas na yung vantage point nila kung if they're serving radio or television. So, let's go up there. Pala niya, oh. Ay, dami escalator. Oo. Ito guys yung Yeongdusan Park. So this is a very historic park pala. So this park used to be the parang headquarters of the Japanese trade officers after Japanese invaded Korea in the late 1500s, and then after that settled, nag-continue yung diplomacy between the Japanese and the Koreans kasi magkalapit lang sila. Ito ang Busan actually, you can take a ferry from here going to Fukuoka, parang 12 hours lang, parang overnight lang. May mga napapanood ako ng ganun. So, sobrang lapit lang niya. So, that's the reason why yung diplomacy, even after the Japanese invasion, is natuloy. So, itong Yeongdusan Park, dito sila nag-settle. Unfortunately, wala na yung mga structure na yun dito. Naging park siya. Tapos, nagkaroon siya ng mga clock, mga ganyan. Naging maraming mga flowers. Tapos, merong statue si Admiral Yeosun dito, if you remember him from our previous vlog. And then, nagkaroon ng clock tower.
na clock tower, ng tower dito, ng Busan Tower, na sa baba niya, merong duty free. So, puntahan natin ang duty free. Bago tayo mag duty free sana, check mo sana natin yung tong Busan Tower. Meron pala siyang entrance. So, malamang kasi nga observatory siya sa taas siguro. So, may entrance fee siya, 9,600 won ang isang tao, adult. So, marami pang presyo-presyo doon sa ticket booth, pero naka-Korean kasi, no, nakita ko lang pinakamataas 9,600, so I assume yun yung adult. So, hindi tayo akyat dyan kasi pupunta tayong Wansyong Observatory mamaya, kaya doon na lang tayo. Dito na tayo guys. Actually, tapos na tayo dito sa Busan Modern and Contemporary History Museum. So, this is a free museum, so free to enter, walang bayad. Free nga no? And kakagaling lang natin sa loob, and kung yung Seoul Museum, it was dedicated to their history during the Joseon era, until Joseon era. Ito naman was dedicated into a contemporary and modern history. So, parang tinakal dito yung mostly during the Japanese invasion of the 1500s up until their Korean Revolt, or yung Korean War in the 1950s until yung economic boom nila. So, but the museum focuses mainly on Busan. So, ito palang Busan was their capital during the Korean War in the 1950s for 1,023 days. O, diba? Tapos bumalik na sa Seoul. Kasi itong Busan is their parang economic capital. Dahil, di ba nga, itong Busan ay port city. So, dahil malapit siya sa Japan. So, this is really a global hub for shipping, for trade, and almost all. So, actually, dito talaga nagsettle yung mga Japanese when they invaded Korea. Ito yung kanilang parang settlement or kanilang base when they are invading Korea south to north nung 1500s. And then, merong mga uprising, but natuloy pa rin yung pag-i-invade ng Japanese sa Korea even during the Joseon period. During the 1930s, 1920s, 30s, and 40s up to 50s, so under Japanese imperialism nga itong si Korea. And na-exploit talaga daw yung yung resources ng Korea, yung tipong yung mga grain dinadala sa Japan ng murang halaga, tapos forced labor yung mga Koreans, ganyan. Kaya pala guys, sa lahat ng mabasa namin ng mga narrative, sa museum, sa mga yung mga markers ganyan, laging doon, bidang-bida sa kasamaan. Ang mga Japanese. Kasi ganun pala talaga yung ginawa ng mga Japanese sa Korea. They invaded it even during the Joseon period up until no mga early 1990s. And then, as we all know, World War II broke out. Japan lost the war against America. Tapos, after the Japanese imperialism, in 1945, bumagsak na yung mga Hapon, nag-establish naman ng government, yung parang transition government yung US dito sa Korea. But then, during the 1950s, itong Korea was the first stage for the proxy war of Russia and America, or yung communism versus capitalism ideology. So dito yan. So I think for 5 years Korea War broke out because of those ideology. So of course yung North Korea sided with communism, and then yung South Korea sided with democracy or yung capitalism. So during those times, during the Korean War, lahat ng mga tao sa Korea, to escape the war, nagpuntahan sa Busan. Kasi nga, Busan is fortified dahil dito yung parang kampo ng mga Japanese natin, yung mga Amerikano. Tapos dito rin yung mga trabaho, dahil nga port city ito, maraming trabaho dito. Dito lahat sila nagpuntahan. Kaya yung pinuntahan natin yung Gamcheon, saka yung Hanyul village kahapon, yung pala, yung mga refugee from other part of Korea during the Korean War, doon sila tumira. Yung pala yung kwento nun. And then, after the war, syempre nag-alisa na sila. So, ayun. So, like what I've said, during the Korean War, Busan was their capital. And then, after that,
the sad story happened, no, nahati na yung Korea into two because walang nanalo. Dahil nagkaroon lang ng treaty ang US and Russia, USSR pa at that time, I think along with the United Nations, hinati nila yung Korean Peninsula into two. The southern part, which is where we at right now, and believes in capitalism, and the northern part, which believes in communism. But they're still Koreans. They're still, by blood and by history, they're one nation. But ngayon, dahil nga political conflict, hinati yung bansa nila. So, yeah, that's the story of Korea. So, tama na itong history lesson again. Let's go to, saan tayo punta? Book Street. So, dito lang yun malapit. But again, before we go there, mahilig man o hindi kayo mahilig sa sa history, try niyo pala puntahan to if meron kayong time kasi libre lang naman. Saka maganda rin yung mga exhibit sa loob. Di ba nakita niyo naman sa mga videos kanina. Maganda rin. Tapos yung kabilang building nila, yung annex, parang library. Ang ganda nga yung tayong ganyan, no? Pwede kang magbasa, pwede kang mag-aral, mga ganyan. So, let's go to the Book Street. Walking distance lang din yun dito. Tayo sa Book Street. So ito palang Book Street, located dito sa parang refugee area din ng Busan during the Korean War. Actually, itong Book Street dito was founded by a man who take refuge here during the Korean War. And hindi rin ganun karami yung mga bookstore. Nasa around 70 lang sila. Tapos pagpasok namin, akala ko nasa recto ako. Di pala. Parang tindahan lang siya ng mga used books. Tapos may mga yung magaganda rin yung mga title ng mga books nila dito. In fact, dito, pagka lumakad ka pa, ito yung kanyang statue. Ayan, siya yan. And then, dito sa likuran niya, ito yung mga residential area. Ito yung mga pataas. Parang gamchon din ang itsura. Tapos, mga na yan. And I guess, that's one of the refugee area here in Busan during the Korean War then. Ayun. So, ayun. So, tayo ay magla-lunch na. Punta na tayo kung saan tayo dalhin ang ating mga paa. Then, we're gonna go to our next destination. Add ko lang pala guys, if you love manga, kasi mga Japanese comics, ang dami dito. Mga used na siya. Siguro dahil ang lapit lang ng Japan dito sa sa Busan, ang dami mga manga dito. Tapos yung mga malalaking coffee table book ng Slam Dunk, ng mga Japanese icon na anime, marami rin dito sa sa book street na to. So, puntahan niyo ito pag nasa Busan kayo. Pagtayo niyo lang guys from the book street is the Bupyeong Kantong Market. So, did I pronounce that right? So, ito lang siya. So, in fact, actually, nadaanan natin siya kagabi. Hindi ko lang masyadong na-vlog kasi ang dami nangyayari. Ang daming tao. Pero ngayon, tingnan natin kung the same energy as last night. Kung ganun pa din. And then, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga makikita dito sa Bupyeong Kantong Market. Ito yan guys. So, pasok na tayo. So, actually, isang mahabang-mahaba siya. Saka malaking-malaki. Iba't ibang alley siya. Tapos marami siyang street. So, ito lang yung pinasukan natin kasi ito yung nasa harapan natin. Tapos doon pala, sa side na yun, yung Gukje Market naman. Ibang market naman yan. Gukje Market sa kabilang side. Dito yung Bupyeong Kantong Market. So, check natin kung makakakain tayo. So, basically, dito sa mga nadaanan natin ay mga damitan. Ayan o. So, yung nila, market nila, parang market din naman sa atin. Yung may mga damit-damit, ganyan-ganyan. Tapos dito, ang dami ng street food. Tapos may mga sapatos na leather. Ayan o, Namo. Pagka galit kayo sa pagbibilihan nyo, yan ang ibili nyo na brand, Namo. Yan, yung mga shoes dito, winter shoes. Uy, 10,000 won lang yung chinelas. Ayan, meron mga pagkain dito. Beans. Parang red bean something. Parang katulad sa Taiwan. May mga snacks din dito. Tapos yung mga snacks dito, minsan nagkakapareho lang din sila sa mga supermarket na presyo. Kasi yung coffee ko na 1,000 dito. 1,000 din naman yun sa sa mga grocery. What's this? Naver. What's this? Rice? Rice?
Ah, gift. Okay. Thank you. Oh, nakakuha nga tayong libre guys. Oh. Pwede tayo malis. Char. Ay, ito mga kainan. Pero dyan yung papunta dun sa ano. Ayan, oh, may mga ano. Kimchi. Yung mga fermented. Ayan, oh, kimchi. Kimchi nga ba? Lahat na lang ng ano, kimchi, no? Basta pula kimchi. Ayan, may mga fermented items. So, ano, feel ko para akong nasa ano. Hindi yung ano, sa Hue. Isa palengke sa Hue, no? Ay, grabe yung crabs, oh. Ferment nila. Oh, parang tamban sa atin to, or tuyo. Oh, bigla may mga snacks dito. Tuloy tayo. Ayan, mga seaweed nila, oh. Ayun, mga onion. Grabe, kakaiba yung ano dito, no? Mga tinda. Tapos mga tempura. Ito yung fish. I love, oh. Parang noodles. Tama, rice ba to? Parang rice, oh. Ito parang ano sa Laban Alensiana lang sa atin, oh. 5,000 each fish. Parang ready to eat, no? So, bibilin mo na lang. Kasi lutuin mo sa bahay. Parang ganun yung peg niya. Yan, tama. Mag-picture ka. Ito naman, ay, parang mga fish cake, love. Parang mga fish cake, oh. Wow. Ay, actually, nakita ko na itong mga kagabi. Kaso hindi ko lang masyado na, ano, na explore. Ito yung mga kainan, no? Oo, dito yung mga kainan sa gitna. Kaya sikip-sikip kagabi. Parang gusto ko pumunta uli mamaya, no? Nagtatatry. Ayun, ang ganda, oh, mga saucer nila, oh. Ceramic. Oo nga, eh. Marami tayo sa bahay. Oo. Marami mga fermented dito na tinda. Ay, love, ito na ang hinahanap natin, love. Ito na ang hinahanap natin. 8,000. So guys, ito kami kumain sa sa market. So ito yung order namin. Ayan, yung ginagawa ni Ate. Yan, parang siyang parang pancake na onion. Ayan. Tapos fish cake, ayan. And tteokbokki na isa. Ano lang to guys? 11,000 lang to. Thank you. Sauce? Ah, sauce. Okay. Thank you. So, ayan ang kakainin namin ngayong hapon na ito. So, let's try to eat this. Yun na yung sauce, oh. Oh, wait lang. Ayoko. Let's try it eat this without the sauce. Bili ako sa onion kasi. Pero siya, ito, spicy siya. Tapos yung niya, yung butter niya manipis lang. Let's try to eat it with sauce. Ay, masarap lang. Masarap. Let's now try the fish cake here in this market. Saka, yung fish cake nila, ang dami. 3. Tapos 2 tteokbokki. Ang sarap. 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 Okay guys, let's finish this food. Kain tayo. I guess that ends our time here in this market. Ang sarap. Ang mura pa. For 10,000 won, 2 na kami dun eh. Tapos, kasi pwede namang isang tao yun, pero parang masyado siyang marami for us. Kaya naghati lang kami. Pero kung kayo, no, so yun. So, nasa 400 pesos yung kinain namin. Pero still, you're in Korea, ganun talaga mga presyuhan. So, I think we're done here. We're gonna grab some coffee before we go to the observation deck. Alright, so let's go. Guys, we are now here in Edea Coffee, the largest coffee chain here in South Korea. So, lahat ng coffee dito na local, itatry natin. So, natry na natin yung Compose Coffee, natry na natin yung Mega Coffee kagabi, and ngayon, Edea Coffee. And para fair, lahat na itatry natin ay Americano. Tapos gagawin natin ng review. So, ito. So, papakita ko na sa kanya kung anong reaction ko pag ininom ko to.
Mas matapang siya kaysa dun sa sa Compose saka sa Mega. But it's your your usual Americano. So far, this is on my top. Dia, Compose, and then Mega. So, let's try more. Meron pa ng mga, may try natin? Yung Paik, yung Tusam. Ano pa yung mga dito? Yung Holies. Yan yung mga local brand dito sa Korea na mga kape. No, try natin lahat yan. So, let's enjoy this.